Ito naman yung nakalakihan namin pagkakaluto ng munggo dito sa amin. Yan, makikita nyong medyo masabaw. Pero talaga masarap to. Simple lang at napakadaling gawin nito. Umpisahan na natin sa paggigisa. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Maglagay ng 2 kutsara ng mantika, painitin saglit, saka na ilagay yung 2 piraso ng pinitpit na luya. At pagka naamoy na ang bango ng luya, ilagay na ang karne ng baboy. Ang ginamit ko nga pala dito, yung may malambot na buto-buto na karne ng baboy. Para sa amin kasi dito sa bahay, ito talaga yung pinakagusto namin sahog sa munggo. Ang sarap talaga at malasang malasa. Patuloy lang na igisa-gisa ang karne hanggang sa hindi na ito mukhang sariwa o kaya ay hindi na ito kulay pink. At ngayon nang hindi na ito mukhang sariwa, pwede nang ilagay ang 3 kutsara ng bawang at 1 tasa ng maliliit na sibuyas. Gisa-gisahin lang hanggang sa mapalabas na ang bango ng mga ito. At ngayon nang naamoy na ang bango ng mga rekado, pwede nang ilagay ang mga pinitpit na pulang sili. Ganon din na gisa-gisahin ito hanggang sa mapalabas na ang bango nito. Napapalabas na kasi ang lasa ng rekado pagka naaamoy na ang bango nito. Para naman hindi masyadong maglasang luya itong munggo, tanggalin na rin itong 2 piraso ng luya. Maglalagay din ako dito ng 2 kutsara ng bagoong na alamang. At para hindi ito masyadong maglasang sariwa, igisa-gisa lang ito ng 1 minuto. Maglagay din ng 1 tasa ng kamatis at haluin saglit. Takpan, saka na ito lutuin sa pinakamahinang apoy ng 5 minuto. O kaya ay hanggang sa mapalambot na ang mga kamatis. At matapos nga ang 5 minuto, yan o, malambot na ang mga kamatis. Liligisin ko ang mga kamatis pero bahagya lang. Maglagay na ng 8 tasa ng tubig. Takpan, saka na ito hayaang kumulo. At para mabilis itong mapakuluan, ilagay ito sa pinakamalakas na setting ng apoy. Ito namang munggo, hugasan ng ilang beses hanggang sa makitang klaro na ang tubig nito at wala na yung mga umiibabaw na dumi nito. Saka na ito ibabad sa tubig ng 10 minuto. At yun naman tubig na pinagbabaran, pwede na itong itapon. Sa ganitong pagkakaluto ng munggo, ang sukat ay 1 tasa ng munggo sa 8 tasa ng tubig. Ngayon, takpan na ito at hayaang kumulo. Pagka ganyang kulong-kulo na, lutuin pa ito sa pinakamahinang apoy ng 45 minutos. At matapos nga ang 45 minutos, yan na oh, malambot na ang munggo. Ilagay na ang chicken powder, takpan at hayaan na itong kumulo. Para naman mapalapot ang sabaw nito, bahagya ko lang na ilalakas ang apoy at lulutuin ko pa ito ng 10 minuto. At matapos nga ang 10 minuto, gusto ko na yung ganitong lambot ng munggo at yung lapot ng sabaw nito. Mga ilang minuto bago matapos ang pagluluto, tikman para maihusto ang lasa. Naimasin. Pero maglalagay pa rin ako dito ng 1 kutsara ng patis. Haluin pa ito ng ilang minuto hanggang sa makuha na yung tamang lapot ng pagkakaluto nito, yung naaayon sa gusto ng mga kakain. Para sa akin, gusto ko na yung ganitong lapot ng pagkakaluto nito. Spinach nga palang gamit ko dito. Ito kasi yung pinaka-available na gulay dito sa amin ngayon. Hindi kasi laging available dito sa amin yung dahon ng sili, dahon ng ampalaya, o kaya dahon ng malunggay. Pero kung meron nun, yun talaga yung pinaka-gusto kong gulay para dito. Pagka nakalubog na ng ganyan ng mga gulay, ilagay na ang 2 pirasong pinitpit na sili. At lutuin pa ito ng 1 minuto, o kaya ay hanggang sa mapalabas na ang amoy nito. O yan o, may kalututan na naman. Ready to serve na to.